Magandang gabi, mga kawarrior. So, day 4 kanina ng impeachment trial. Magbibigay na naman tayo ng reaction, no, sa hearing kanina, impeachment hearing kanina. Well, actually, parang hindi ako na-excite, no, sa direct examination ng prosecution kasi yung line of questioning is parang more or less the same, no, doon kay agent Kalilong ba yun? No, yung una nilang naging witness, parang ganun pa rin yung pattern ng question nun na parang ipinoprove talaga nila na talagang may grave threat, no? Na absolute talaga yung grave threat. Yung, ang isa ko lang naobserbahan, yung attitude ni Attorney Libutan, parang napaka-arrogante niya, no? Napaka-arrogante niya, parang minamaliit talaga niya yung defense. At para bang yung the way he act is para bang yung nag-aari ng floor. No? Kasi pag nag-object yung defense, parang hindi niya pinapagsalita kaagad kung hindi pa siya pinipigilan ni presiding judge Escudero ay hindi siya tumatahimik. No? Parang tingin ko talaga parang medyo may pagka-arrogante si Attorney Ligutan at yung pagsalita pa nila ng waray-waray dialect ay question ng defense. Of course, questionin yun kasi napakahaba nun, di ba? Okay lang siguro sana kung sabihin lang niyang maupay na aga, o kumusta ka, maupay na gabi, ano isang sentence lang. Yun kasi parang isang paragraph na yung sinabi niya, di siyempre hindi yun naintindihan ng defense, mag-o-object talaga yun. Kaso nga lang, medyo pinayagan ng presiding judge, di ba? So, yun yung parang observe ko kay Attorney Ligutan. No? At saka sa witness naman ngayon, no, kay yung NB Attorney Lutok, no? Well, Attorney Lutok, abogado nga naman siya, no? Mayroon siyang mga legal terminologies unlike kay Kalilong na parang sa ano lang talaga siya sa forensic. So, yun lang, no? Parang napag-alaman naman natin na parang may kaso din itong witness nila sa ombudsman. Well, anyway, alam naman din natin, baka ma-dismiss din lang yan kasi alam naman natin kung sinong may hawak ng ombudsman. Yung ano ko lang, parang naobserbahan ko lang, kasi yung parang inimbestigahan daw nila din yung threat, no, for against the Vice President, parang yung Operation Romanov. So they issued daw a subpoena to the Vice President, kaso lang hindi nag-appear. Well, I do not know. Kami sa PNP nung una, I was an investigator. Hindi naman subpoena yung in-issue namin. It was just an invitation. No? It's either is the respondent or the complainant. Pero para sa akin kasi, kung hindi nag-appear si Vice President Sara Duterte sa office ng NBI after issuing the subpoena, if they are really serious, no, about investigating yung threat din kay Vice President Sara Duterte, dapat siguro maging appointment sila doon sa office of the Vice President para tanungin talaga about the sinasabing Operation Romanov, yung threat sa Vice President. Kasi siguro para malink nila bakit nakapagsabi si Vice President Sara Duterte yung sinasabi din nilang parang di umano threat daw sa President, no? Sa First Lady at saka sa former Speaker. Siguro doon malilink nila. Masasabi na, kaya pala nakapagsalita si VP nito kasi may threat din siya, ganyan-ganyan. Pero paano nila iimbestigahan kung yung nag-threat din sa Vice President Sara Duterte is yung trinet din ni Vice President, di ba? So parang nag-focus na lang yung NBI doon sa sinasabi ng threat ng Vice President to the President. Pero yung threat ng Vice President, wala na sila, hindi sila masyadong nag-imbestiga doon, hindi sila masyadong nag-focus. Kaya sa tingin ko talaga, parang may manipulation yung
pag-iimbestiga ng NBI dito sa kasong ito. Well, siguro bukas, mas exciting bukas kasi makikita natin kung paano gibain ng defense team yung credibility ng witness ng prosecution at paano gibain yung credibility ng testimony ng witness. So siguro bukas manonood talaga ako ng buong impeachment trial. Sige, subaybayan natin bukas mga kawarrior. Solid always.